Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa araw-araw sa ating mga kahilingan, sa ating pananalig sa Kanya. Sa kabila ng ating pananampalataya, kung minsan tayo'y natutukso, humingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang iyong kalungkutan. Sabihin mo, araw-gabi hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Pag lumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote. Subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga taga-Siyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami. Inasam naming gumaling, ngunit katatakutan ang dumating. Panginoon, kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil ng aming mga magulang. Kaming lahat ay nagkasala sa iyo. Huwag mo kami itakwil, alang-alang sa iyong pangalan. Huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem, ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sanang itong sirain. Hindi makagagawa ng ulan ang mga Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sino man sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa, sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay, hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing, sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Kaming iyong lingkod, lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus sa mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masamang damo. Ang kaaway na naghahasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga anghel, ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at lilipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matutuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa araw-araw po nating pamumuhay, lagi tayong nagsusumikap na gumawa ng kabutihan. Marahil marami tayong kadahilanan kung bakit iniisip natin tayo ay masamang tao. Pero bilang mga Kristiyano, dapat nating tandaan na tayong mga binyagan at tayong mga araw-araw na nagkukumahog na tanggapin ang biyaya ng Diyos ay may tatak at tanda ng kabutihan niya. Kaya nga, sa araw-araw nating pakikinig sa salita ng Diyos, sa araw-araw nating pagsisimba, sa araw-araw nating pagsusumikap na tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa, naroon yung palagiang paalala sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti, kaya meron tayong kakayanang gumawa ng kabutihan. Sa ating ebanghelyo sa umagang ito, napakinggan natin kung gaano kamatiisin ng Diyos. Narinig natin na hindi basta-basta binubunot ang damo. Alam naman natin na kapag tayo ay nasa hardin at nakita natin ang damo at umaagaw ng sustansya sa ating mga pananim, wala tayong ibang tendency kundi bunutin ang damo para makita natin kung paano yumabong ang ating pananim. Kaya nga pag maraming mga damo o masamang damo, agad-agad nating tinatanggal. Pero baliktad po ang ating napakinggan ngayong umaga. Hindi po basta-basta binubunot ng Panginoon ang damo. Hinihintay niya ang takdang panahon kung saan tayo ay lilitisin. Ibig sabihin, maraming panahong ibinibigay ang Diyos sa atin para mapagtanto natin ang ating mga pagkakamali. Para mapagnilayan natin kung saan tayo nadapa at para bumangon tayo at magpunyagi sa ating pananampalataya. Wala pong ibang dapat usigi ng ating sarili, kundi ang ating puso. Dahil kung meron man pong personifikasyon o simbolo sa mabuting balita na ating napakinggan, ang ating mga puso ay ang lupa kung saan nagtatanim. Maaring tanungin natin ang ating sarili, ano ba ang tinatanim natin sa ating puso? Ito ba ay mabuting binhi? Ito ba ay trigo ng kasalanan? Ito ba ay binhi ng selos, ng inggit? Ito ba ay binhi ng puot, ng galit? Kaya kung ganun ang binhi na ating tinanim, siguradong ito rin ang tutubo sa ating puso.
Kapag araw-araw punong-puno ka ng galit, araw-araw punong-puno ka ng selos, ng inggit, araw-araw puro na lang kasamaan ang iyong iniisip, walang yayabong sa iyong puso kundi kasamaan din at mababalot ng kadiliman ng iyong puso. Kaya mga kapanalig, huwag nating kalimutan na ang pagkamatiisin ng Diyos ay isang napakalaking pagpapala at oportunidad sa atin para pandayin ang ating sarili at ang ating pananampalataya. Napakalaking hamon sa atin, lalo na tayong mga kapanalig na araw-araw nakikiisa sa ating banal na misa, na magkaroon ng mahabang pasensya, na mahabang pangunawa. Huwag nating tignan ang ating kapwa na para bang tayo lang ang tama. Huwag nating tignan ang ating kapwa na parang tayo ang pamantayan. Sapagkat alam naman natin na kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano tayo katalino, kahit na kaya nating pagtakpan yung ating mga pagkakamali, marami pa rin tayong kasalanan sapagkat pinipili pa rin natin ang madaling pamamaraan. Kahapon po, ang ating lipunan ay nagdiwang para sa iilan na nakatamasa na merong pagbabago sa lipunan. Napakinggan din natin ang taong bayan na siyang nagngingit-ngit at patuloy na nakakaranas ng tiwali at kahirapan. Sa kabila ng lahat ng krisis na ating hinaharap, iisa lang ang hamon ng Panginoon sa atin. Ang ating pubang puso ay nakasalalay din sa iilang mga makapangyarihan at maimpluwensa kahit na mali. O tuwid ang ating pagsunod sa mabuting balita na palagi tayong hinahamon na yakapin ang katotohanan at huwag nating pasinungalingan kung ano ang katiwalian. Sapagkat kung tapat tayo sa ating panunumpa bilang mga Kristiyano, hindi tayo magpapaapekto sa krisis na hinaharap ng politika at ng lipunan. Ang palaging mananaig ay ang panawagan ng mabuting balita. Kapag ang isang tapat na kapanalig at Katoliko, Kristiyano, ay bukas sa panawagan ng Diyos, siguro wala tayong mawawaglit. Wala tayong kapanalig na malulungkot. Wala tayong kapanalig na magsasabing pinabayaan ako. Wala tayong kapanalig na magsasabing hirap ako dahil hindi ko maramdaman ang pagpapala ng Diyos. Sa bandang huli ng ating mabuting balita, naroon ang pag-asang humahamon sa atin na pagdating ng paghuhukom, ang lahat ng damo, lalong-lalo na ang masasamang damo, ay bubunutin. At ang lahat ng mabubuting binhi ay mamumunga at babalik patungo sa Kanya para tamasahin ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang mga kapanalig, alam ko pong marami tayong hirap din na dinadanas sa buhay natin. Marami sa inyo araw-araw na nakikiisa sa banal na misa dahil naroroon kayo sa banig ng karamdaman. Marami sa inyo sa Diyos na lang kumakapit. Marami sa inyo nalulungkot. Marami sa inyo naghahanap ng direksyon, walang trabaho. Marami sa inyo hiwalay sa asawa, malayo sa pamilya. At marami pang problema na ating hinaharap. At ang lahat ng iyon, kinikimkim natin sa ating puso dahil pakiramdam natin wala tayong karamay. Tinugunan po tayo ng mabuting balita. Ang puso po natin ang lupa kung saan tayo nagtatanim. Nasa ating pagpapasya at pagpili kung anong klase ng binhi ang ating itatanim sa ating puso. Binhi ba ng kasakiman? Binhi ng kasinungalingan? Binhi ng pandaraya? O tuwirin tayong tutugon sa panawagan ng mabuting balita na araw-araw piliin natin ang binhi ng katotohanan ng kabutihan, ang binhi ng Diyos ang siyang itanim sa ating puso. Huwag po nating kalimutan, tayo po ay pinanganak na mabuti. Tayo po ay biniyayaan ng kabutihan. Kaya meron tayong kakayanang maging mabuti araw-araw. Sa kabi-kabilang tukso, sa kabi-kabilang mga hirap na ating dinadanas. Huwag po tayong magpadala sa temptasyon na kahit madali, mabilis, pipiliin pa rin nating maghirap, magsakripisyo,
pero ang binhi na ating itinatanim ay kabutihan. Nang sa gayon, pag dumating ang araw na mamunga at tayo ay lilitisin, hindi tayo mapapasama sa mga bubunutin at itatapon sa apoy na binabanggit sa ating mabuting balita, kundi yayabong tayo sa ating pananampalataya. Yayabong tayo kasama ng mga taong nananalig sa Diyos at yayabong tayo bilang isang sambayanan. Kaya palagi po hindi ako nawawala ng pag-asa. Kahit na marami tayong binabata, kahit na marami tayong krisis na hinaharap, hindi po natutulog ang Diyos. Hindi po niya hahayaang ang kasakiman, ang kadiliman, ang siyang mananalo sa ating hinaharap, kundi ang kabutihan na kanyang ginawang gantimpala sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang, ibulong natin sa Panginoon. Panginoon, ako'y isang kapanalig, mahina, marupok. Tulungan niyo po akong panghawakan ng inyong kalooban. Tulungan niyo po akong mapagtagumpayan ang lahat ng tukso. At tulungan niyo po akong maging tapat nang sa gayon ang binhi ng kabutihan, ang siyang mamunga na punong-puno ng pag-asa, pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Na pag dumating ang araw at ako'y tinawag ninyo, maligaya akong babalik sa inyo, sugatan, ngunit nagtagumpay, may sakit, ngunit gumaling sa inyong awa at habag. Amen. Tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating sumasa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan na kanilang pinaglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwala ang malulot ng katarungan at may saktupan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pinumintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong manghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang matatanda, naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging malahanin at palakaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Oo, ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, manalangin natin ang kalingan at natatanging kahilingan ng mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan, at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, at inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya sa hapag ng Panginoon, dasalin natin ang panalangin itinuro ni Jesus. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
kapanalig, narito si Jesus, ang umiibig sa atin sa kabila ng ating kakulangan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Yesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay maninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at spiritual. Sa iyong awa ay patawarin mo po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,